Hello Kasower! Kumusta kayong lahat? So for today's video, gagawa ko ng blouse with continuous collar na pattern. Ito, kompleto ha. Kasi meron akong ginawa nito dati, pero yung front lang, yung continuous collar lang yung pinakita ko. Pero ito, buong pattern ng blouse. So ito yung magiging itsura ng blouse na gagawa natin ng pattern. Double-breasted siya. Ngayon, ang sukat ay ito. Ang shoulder niya ay 16. Ang back chest ay 15 and a half. Bust ay 44. Waistline 39. Back figure 15. Ang hips ay 46. Ang down neck ay 8 inches. Ang down bust ay 11, bust point ay 8, armhole ay 20, ang sleeves niya ay 20, wrist circumference niya 8 inches, at yung length ng blouse ay 25 inches. Okay, so ito yung yung bust niya ay flat measurement ito. So kung loose ito, magpa-plus lang ako ng 3. Dito din sa hips, plus 3 din. Dito sa waist, plus 3 din ito. Okay? So, yun lang ang dinagdagan ko ng plus 3 inches. Ngayon, kung gusto mo namang fitted, bawasan mo na lang yung 3 inches kung gaano mo ka-fit na gusto yung blouse. Okay, so umpisahan ko na. So, ito yung magiging center back natin. Center back. Itong center back, pwedeng buo, pwedeng may cutting. So, kung gusto mo itong merong cut, mag-add ka lang dyan ng 1 inch diretso. Pero itong gagawin natin ay walang cutting sa center. Okay? So, umpisa natin itong back part. Disclaimer lang ha. Itong aking sinishare, lahat ito ay natutunan ko lang. Wala akong pinagbasihan na kahit anong book ng dressmaking, okay? So, kung ano yung mali dito, wag nyo nang gayahin. Kung ano sa tingin nyo yung technique na makakatulong sa inyo, kayo na ang bahala, okay? At ang lahat ng mananahe ay may kanya-kanyang technique ng paggawa ng pattern. Magkakaiba man kami ng paggawa ng pattern, ang importante ay mabuo namin ang damit para maging masaya si customer. So yun lang naman ang aim ng isang mananahe, ang maging happy si customer sa kanyang mga natahi. Okay, so umpisahan natin ito dito sa shoulder line. Dito sa shoulder, ang kanyang shoulder ay 16. So, yung kalahati ng 16 ay 8 inches. So, ito 16. Ito 8 inches. So, at ito namang side neck. Side neck ang tawag ko dito ha. Ewan ko dyan sa iba kung ano ang tawag. So, dito ay 3 inches. Yan. Okay, dito, baba ako ng 1 inch. At dito, baba ako ng 1 inch. Okay. I-connect natin itong side neck hanggang dito sa center. Okay. Tapos, ito naman side neck papunta sa shoulder. Yan. Okay. Ngayon, pagdating dito sa armhole,
Yung iba, kinukuha yung bust line. Or yung iba naman, kinukuha yung kalahati ng armhole. So, halimbawa, ang armhole ko ay 20. So, kukunin natin yung kalahati. So, magmula dito, down tayo ng 10. Dito kasi kung dito mismo sa shoulder, masyado nang malalim ito. Masyadong malalim yan. Okay? So, umpisa natin dito. Tingnan natin kung ilan ito. 9 inches. Okay. Etong 9 inches na yan, pwede yan tumaas, pwede pang bumaba. Kapag ni-project na natin yung armhole mamaya, okay? So, kinuha ko yung kalahati ng armhole, which is 10 inches. Magmula dito sa straight line, pababa, ito 10. Okay? So, itong 10 ngayon, ang magiging bust line mo. Yan. Yung bust line. Okay? So, kunin natin yung itong shoulder tsaka yung bust line, kunin natin ang kalahati nito. 9 inches o 4.5 yan. Dito natin ilalagay yung back width o back chest. Tama, back width dito sa iba, back chest naman tawag ko. So, ang aking back chest ay 15.5, so 7 and 3/4. O yan, okay? So, i-connect natin ito. Yan. Okay, bago natin kunin yung sukat ng armhole, i-project natin dito yung bust na 44 plus 3 inches is 47. So, 11 and 3/4 ang 1/4. So, magmula dito, 11 and 3/4. Yan. 11 and 3/4. O, pwede na natin i-project yung sukat ng armhole na 10 inches. Okay. So, ganyan natin. Tapos, papunta dito. 10. Okay. Kung itatapat natin dito sa sukat na to, ito ay 11 and a half sukat. So, kailangan nating itaas kasi 10 inches. 10 inches lang naman ito. So, dito. Yan. Okay, ayan. 10 inches. Tinaas ko pero naka-level pa din dito. Yan. Okay, pwede na nating lagyan ng korte yung ating armhole. Yan. Okay, so ito na yung ating armhole. Next naman ay sukat tayo magmula sa shoulder papuntang waistline. Yung back figure natin, shoulder to waistline, back figure ang tawag doon, which is 15 inches. Yan. To waistline. Okay, dito naman sa waistline, kunin natin yung 1/4 ng 39 plus 3 inches equals 42. So, kukunin natin yung 1/4 ng 42. Ang 1/4 ng 42 ay 10.5. 10.5. Magdagdag tayo ng 1 inch para sa tax. Yan. Okay? Ngayon, magmula naman dito sa waistline, down tayo ng 8 inches para sa hip line. Yan, 8 inches. Dito sa hip line naman, ang sukat ng hips natin ay 46 plus 3 inches equals 49. So, 49, ilan ito? 46, 50,
12 and 1/4. 12 and 1/4. So, dito, 12 and 1/4. Yan. Okay? So, ngayon, kunin na natin yung haba ng blouse. Magmula shoulder hanggang 25 inches ang haba ng blouse. Okay. So, ito. 25 inches. Okay, lagyan na natin ng guhit yung line ng 25 inches. Yan. Magdagdag tayo ng 1 and 1/4 para sa tupi. 1 and 1/4 para sa tupi. Yan. Okay? At itong side-side guhitan na natin. Yan. Tapos, yan. Okay, so yun na. Ngayon, maglalagay naman tayo ng tacks. Itong lapad na to, kunin natin yung center nito. So, ito lahat ay 11 and a half. So, ang kalahati ng 11 and a half ay 5 and 3/4. 5 and 3/4. So, magmula dito sa waistline, baba tayo ng 5 inches para sa tax naman yun. So, kung ano yung sukat nito, yun din ang susukat mo dito. 5 and 3/4. Yan. Pagkatapos dito naman, sa taas, magmula shoulder, baba tayo ng, ang down bust nito, kung ito yung sa harap, kukunin natin yung sukat ng down bust. Ito, ang sukat ng down bust ay 11. Pero since hindi naman ito harap, likod ito, magmula dito sa 11, taas tayo ng 2 inches. Okay? Ayan, 2 inches. Yan. At kung ano yung sukat nito, yun din ang sukat dito sa may taas na to. 5 and 3/4. Yan. Yan. So, i-connect na natin para sa tax. Tax ako ng tax. Kasi yan ang natutunan ko. Dart pala. Dart. Okay? Dart ha, dart. Yan. Ewan ko ba, bakit tax yung natutunan ko. So, kinokorek ko na nga. Pero minsan, tax pa din ako ng tax. Tapos pag naalala ko, sa ako lang tinatama. Dart. So, dart ha? Dart. Dart. Para sa dart, half inch dito sa left at half inch sa right. So, i-connect na natin papunta dito sa taas para magkaroon na tayo ng dart. O, dart. Nasa ano na ako ngayon? Dart ito, dart. Alam nyo, dart yung tax yung sinasabi ko, pero yung nasa isip ko, dart. Ito yun, ito yung nasa isip ko. Dart ito ha. Yan. Okay. So, balik tayo dito sa shoulder. May nagsasabi, dito sa shoulder ng back, magdagdag tayo ng half inch. Ito, half inch ha. At itong dinagdag natin na to, ibabawas natin mamaya sa harapan. Sa shoulder ng harap. Okay? Pag ako gumagawa ng pattern, sakto lang yung gupit ko. Sakto lang to, pero doon sa laylayan, nagbibigay na ako ng allowance para sa tupi. Tapos, yung mga additional seam allowance sa side, armhole, at saka sa shoulder, doon ko na sa tela ginagawa. Okay, so kayo bahala kung saan nyo gustong idagdag yung seam allowance sa pattern o kaya sa tela. Okay, you decide na lang.
Bahala na kayo, matanda na kayo. So, gugupitin ko na ito ha. Yan. Tapos dito, idiretso ko na lang muna. Okay? Tapos, gugupitin ko na to. Yan. Yan. Okay. Tapos ito. Yan. Ngayon naman, sabi din ng iba, dapat daw, yung bus daw, mas maliit daw yung likod, mas malaki yung harap. Okay, so magbawas tayo dito sa harap. Magbawas tayo ng kalahati. At yung ibabawas natin dito, idadagdag natin mamaya sa harapan. Okay? So, to 1/2 inch. Yan. Yan, mamaya na natin gupitin, okay? Kasi papattern pa natin ito. Okay, so, umpisa naman natin ngayon yung para sa harapan. Maglagay lang ako ng weights. Okay? So, guhitan muna natin itong center back. Yan. Okay? Tapos, dito sa laylayan, mag-add lang ako dito ng 3/4. Dito 3/4, pero doon sa sides hindi na. So, bali, slanting ito. Yan. Pagkatapos, ititrace ko yung waistline kasi dapat pantay sila sa waistline. Yan. I-trace ko tong hips. Yan. Pagdating naman magmula waistline pataas, mag-a-adjust tayo dahil meron itong dart sa sides. Dahil nga meron tayong headed, dapat merong dart sa sides. Magmula dito sa shoulder na to, naka-fold dito kasi ito yung additional na 1/2 inch. So, finold ko to. So, magmula dito sa shoulder, tataas lang ako ng 1 1/4. Yan. Mula dito sa side neck. Hindi dito. Tataas ako ng 1 1/4. Itong 1 1/4 na ito, dito natin mamaya ilalagay. Okay? So, guhitan ko na to ng waistline. So, dapat ito 1 1/4. 1 1/4. 1 1/4. Yan. Ngayon, itong 1 1/4 standard ba? Depende ito sa laki ng headed. Pwedeng 1 inch, 1 1/4, 1 1/2, or even 2 inches. Depende sa laki, okay?
Basta may mga edit. Ngayon, since nakagawa na ako dito ng additional 1 and 1/4, itataas ko na siya. Ito, tandaan ko. Tapos, itataas ko na siya. Yan. Okay? So, ngayon, ititrace ko na ang neckline. Yan. Pati yung armhole. Trace ko na ang armhole. Yan. Yan, okay? Tapos ito. So, ito yung sukat ng armhole. Yan. Tanggalin ko na to. So, magmula dito, baba tayo ng, ang bust point niya ay 11 inches. Ito. At magmula naman dito sa waistline, baba tayo ng 5 inches para sa dart. Okay? Magmula naman dito sa center front, kunin natin ang kalahati ng bust point. Ang bust point ay 8 inches. So, ang kalahati ay 4 inches. So, dito, kung ano yung sukat dito, ganun din dito sa waistline. At ganun din dito sa may hips. Okay, so lagyan na natin ng dart. O dart na. Yan. I-connect natin para meron tayong dart. Uy, wala na punta. I-connect natin. Yan. Ngayon, itong dart ay 1 inch, half inch dito, half inch dito sa kabila. So, i-connect na natin para mabuo yung dart. Yan. At ito din sa kabila. Okay. So, yan ha. Ngayon naman, yung side dart natin. So, magmula dito, yan. Maglalagay ako ng guhit ha. Diretso naman dun. Okay? Tapos, magmula naman dito, baba tayo ng 1 and 1/4. Magmula dito, baba tayo ng 1 and 1/4. At magmula naman dito, layo tayo ng 1 and a half. Yan. Okay? So, ito, i-connect natin dito. Yan. Okay, so yun na yung dart natin sa sides. Ngayon, maglagay na tayo ng guhit. Yan. I-connect na natin. Yan. Okay? So, ito na ngayon yung ating harapan. Balikan natin ito. Kasi itong ibabawas natin, idadagdag natin doon. Okay? So, mag-add tayo dito ng half inch. Kita niyo ba? Mag-add tayo dito ng half inch. Half inch. Dito. Pero, pawala na. Pawala dito, papunta sa waistline. Paganyan. Okay? Pagkatapos dyan, dito na tayo sa ating magiging collar. Nakalimutan ko pala, dapat nag-add ako dito. Teka, mag-add pala tayo. Nakalimutan ko eh.
Yan. Nawala sa isip ko. Ayan. So, gawin na natin yung sa roller. Yan. So, ito yun, di ba? Ito yun. Ngayon, ang ating additional dito ay kung i-extend natin ng 2 inches, 2 inches, 2 inches, 2 inches, 2 inches. Ito. Yan. Okay. Pagkatapos, yung kanyang down neck ay 8 inches. Ito yung down neck niya. Ha? Yan. Okay. Maglagay tayo ng yan. Ito yung kanyang down neck. Tapos, yan. Kung yan ang down neck niya, baba lang ako ng 1.5. Yan. Dito, sukat tayo ng 3 inches. 3 inches. Yan. Tapos, kung ilan yung sukat nitong back, ito yung back ha. Sukatin natin. Papunta doon. 3 3/4. So, 3 3/4 din. 3 3/4. Ito, diretso to ha. Yan. Nilagay natin dito. Kanyan. So, ito yung down neck niya. So, dito. Lagay natin dito. Diretso pa ganun. Yan. Yan. Wala na to. Wala ito. Yan. Okay? So, 3 1/4 ito. Yan. So, ito dapat din ay 3 1/4. Yan. Diretso yan. Dapat pantay ito dyan ha. 3 1/4. Ayan. Yan. Kita niyo ba? Ito. Dapat yan diretso po ganyan. So, 3 1/4. Okay? So, pagdating dito, 3 inches ang lapad nito hanggang dito sa may side neck. Yan, 3 inches. 3 inches. Okay? Pagdating naman dito, kasi paliit yon. So, ito, para makortehan natin ng maayos. 3 inches, 3 inches, 3 inches. Okay. So, maglalagay na lang tayo ng korte. Yan. Ano ba yung korpada? Yan. Maglagay tayo ng kapangan. Yan. Ito, diretso na. Diretso ito. Yan. Yan, okay? So, pwede na natin gupitin.
Yan. Ayan. So, ito, shoulder, magbabawas tayo dyan ng 1/2 inch. Kasi ito yan, oh. Ito, yan. Yan. So, magbabawas tayo ng 1/2 inch dito. Yan. Kita niyo ba? So, okay ito. Yan. Tapos putukin natin. Yan. Tapos itong gitna naman. Yan. Okay. So, itong armhole na to ay magbabawas tayo dito ng 1/2 inch. Dito. 1/2 inch pero dito wala. Yan. 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 Okay. Pagkatapos, meron yun bulsa. Saan yung drawing natin? Ito yung drawing natin, may bulsa siya. So, magmula dito sa waistline, baba ako ng 2 inches. 2 inches. Okay? So, pag na-tax na ito, yan, halimbawa, nakaganyan na, no? Ay, ilagay natin sa, ano, sa, nakaganyan na siya, no? Saan ba yun? Yan. So, nakaipit dito yung bulsa. 2 inches. 2 inches. Ang haba lang nito ay 5 inches. Yan. 5 inches. Yan. Nakaipit din. Tapos, i-connect natin. Tapos, let's say, ang width ay 3/4. So, yan. 3/4. Yan. Okay. And then, dito naman, dito, kapag ganito lang yung style, nakataas siyang ganyan. Yan, nakataas yan.
Yan ha. Yan. Ngayon ito, depende sa'yo kung gusto mo pa yan lumapad, lalaparan mo lang, ganyan. Lalaparan mo, okay? Ngayon, kapag ganyan yan ang style, ito, nakadikit sa may leeg mo, ito, nakadikit. Pero kung gusto mong plastado talaga, bumaba, ito. Ito. Magmula dito. Yan. Yan. Mag-add lang tayo ng ilan ito? Hati-hatiin natin. Igo 1 inch. Yan. 1. 2. 3. Yan. Tapos, ang gagawin mo dyan, gupitin mo pero wag mong idiretso. Ito. Kita ba? Yan. Hindi ka pwede dito mag-add kasi ito yung sukat ng neckline mo ha. Okay. Yan. Tapos. Yan. Okay. So mag-add lang tayo dito ng 1 inch kabuuan. 1 inch, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. So, mag-add tayo ng ito. Yan. 1/4 ito. Yan. 1/4. Tapos ito 1/4. Tapos ito 1/4. Tapos ito another 1/4. Ganyan, okay? Para maging plastado siya. Pag finold nyo na sa likod. Ayan, so gupitin na natin. Ayan. Ayan. Okay. So, ito na yung harapan. Tapos yung sa likuran, hindi pa natin to nababawas. Gupitin natin. Ito. Yan. Ito, kasi nagdagdag na tayo dito ng half inch. Okay? So, yan na yan. So, gawa na tayo ng sleeves pa. Ang haba ng sleeves ko ay 20. So, kunin natin yung haba na 20 inches. Yan. Lagyan natin ng guhit. Tapos dito. Ang cup depth nito ay 4 inches. Kung hindi nyo alam kung paano sukatin yung cup depth,
Meron dyan ako nilagay sa reels kung paano siya kunin ha. So yung kalahati ng armhole ay 20 inches. Magmula dito, yan 20 inches, dapat dito. Masyado yatang mataas. Kasi tingnan nyo ha, hindi, kung 4 inches lang, kunin natin yung kalahati, ayan. Masyadong mataas yung masyadong maiksi yung cup dip. Gawin natin 4 and a half. 4 and a half ang cup dip. Yan. So, kunin natin yung kalahati na sleeves na 10 inches. Ayan, okay, tama lang yan. 10 inches, okay? Kukortehan ko na to na sleeves ko. Kung hindi pa kayo sa mga beginner, yung tamang proseso nito, meron ako dyan video ha kung paano kinuha yung sleeves. So, kukortehan ko na. Tapos, dito sa wrist ay 8 inches. Ang kalahati ay 4. Okay? So, ang aking arm, pababa lang ako ng 1 and a half. Ang aking arm ay 16 ba yun? 15 and a half, gawin ko ng 16. Ayan, 16. So, diretso ko na yan. Yan. May konti lang naman ang Yan. Okay. So, dito sa laylayan, ang fold ay 1 and 1/4. 1 and 1/4 ang puti. Yan. Gupitin ko na muna. Ayan, tapos i-fold ko to. Yan. Tapos saka natin gupitin. Ayan. Tapos, bawas lang ako dito. Di ba nagbawas tayo sa body, sa front ng half inch. So, dito din, magbabawas din ako ng pagpawala. Yan. Yan. So, ito na ngayon yung front. Ito yung back. Makikita niyo yan. Yan, hindi pantay. Okay? So, yan na yung. At ito naman, kaya ko pinold. Para pag tinupian, plastado. Ayan. Okay, plastado. So, may nakalimutan pala ako. Yung facing ng harapan. Gupit tayo ng facing. So, kulang pa ito. Facing. Yan. Gupit tayo ng facing.
Tapos, ikot natin. Magbigay kayo ng simalawan, sasaktuhan lang to. Okay. Tapos dito, sa shoulder, 2 inches ang lapad. 2 inches. Tapos, dito naman sa ibaba, tanggalin na natin ha. Yan. So, dito, sukatin natin ito ilan. 4 inches yan, 4 inches. So, pababa, 4 inches. Tapos, i-connect natin papunta dito. So, dito, 4 inches. 4 inches. 4 inches. I-connect natin. Tapos, ito pa, slant na to. Ayan. Ito na natin. Ayan. Okay. So, tapos na natin itong pattern. Ito yung facing, ito yung body. So, dito yan sa ilalim. Dito yan sa ilalim. Ayan. Tapos, ito yung likod. At ito naman yung sleeves. Okay. So, dito po nagtatapos yung aking tutorial para sa blouse with continuous collar. Sana ay meron kayong natutunan dito. Meron ako mga bagong dinagdag na hindi ko dati natutunan. So, yung suggestion ng iba, dinagdag ko dito. Okay? So, thank you for watching. Bye for now.